Okay, so what's up guys? Medyo na late ng record ngayon since ngayon lang nagtugma ang schedule namin but hindi namin pwedeng hindi namin pwede gawan ng episode at lalong hindi namin pwede pag-usapan yung action last night which Thursday ngayon as of recording, so 2 days ago pag napanood yun na agad, which was the epic battle between the the biggest rivalry in all of Philippine sports, Ateneo Lasal. So, huwag na natin patagalin pa, no? Simulan natin. Go bro. Nandun ka. You were there live actually. So, simulan natin before we break down the game, yung mga nangyari. Kwentuhan mo muna kami yung experience of watching live. Especially parang first Okay. time mo to in so many years, di ba? Hindi ko sure if ito yung Oo. first time. First time ko lang after, hindi yung after, like after season 82. So, di ba kasi 82, yung volleyball nun, dun nag-hit ng pandemic. So, nagkaroon ng season 84, season 85, di pa ako nakakapanood ng live. So, season 86, kapon, yun yung una kong beses. And salamat Gatorade. Una lahat, hindi kami Kwento sponsored. mo. Yeah, kwento mo kung paano mo nakuha yung ticket. So tawag doon, may Gatorade post kasi. So parang sabi nila, kailangan mo lang mag-comment doon ng picture na may hawak kang Gatorade wearing your school colors. So yun lang, pinost ko lang. Kasi ako, mahilig ako sumali sa mga contest pag alam ko konti lang yung sumasali. So napansin ko, nung opening weekend, wala masyadong sumasali si Gatorade. So sabi ko, uy, winnable. So nung Wednesday, bigla lang nakita ko yung post. Pinalagan ko. Kasi yun, nanalo ako ng ticket for the whole game ng Full game nung day? Wednesday. Full game day, even separate ticket yung Oh, alam niyo niya. Tatawag ko yung dapat yun eh. Separate tickets yung separate ticket panglalasal. yung DLSU, pero yun, lahat, meron ako nun lahat. So napan ko yung, actually, masyado maaga kasi UP-UE. So, NUFEU hanggang Ateneo Lasal yung pinanood ko. So, yun, pero ang focus natin is Ateneo Lasal. So, my thoughts about Ateneo Lasal muna. Una ko napansin is, yung first game loss ng Ateneo may impact sa community nila. And for the first time in forever ko nakita yung Ateneo hindi puno. Like yung side ng Ateneo, may 3 bloke doon sa MOA Arena na walang tao. At siguro makikita mo yun pag nanood ka ng, kahit even sa TV, may mga Oo. shots doon na makikita mo, Kasi may bakante. commercial. Oo, grabe yun. Pero wait lang, hindi ba naka-affect yung Wednesday game day dun? Since 'di ba usually weekend ang Ateneo Lasal unless finals. Actually, pwede, pero tingin ko, meron ding effect yung yung coming to the season, hindi sila yung pinaka-powerhouse, and then at their very first game, natalo sila sa NU with like a big margin. 15 points out of Nakiyan 10 points. baklaan So, sila nun eh. so feeling ko medyo kasi nga alam naman natin yung Ateneo, malakas yun eh. Simula season 80, 81, sobrang Sanay lakas sila na hanggang panalo. sanay silang panalo. So, nung pagdating nung season na to, medyo naramdaman din nila na baka with the plethora amount of Blue Eagles na nawala sa kanila, baka humina sila. At yun nga, natalo sila ng first game. So siguro, baka nga na-discourage or nagkaroon ng impact yun sa community. Pero I think after yesterday's game, feeling ko yung susunod na laro nila sa Saturday, dadami ulit yan. Pero Hindi. yun, yung una ko napansin. Oh. And tama ka, actually lang, to add lang din. Baka may factor din na sa MOA Arena yung laro. Alam naman natin, yung Ateneo sa Katipunan eh. Siguro kung Araneta yan, baka mas madami yung Mas malapit na nakasama. campus. Oo. Pero yun nga, pwede din. Pero I feel na yung NU win against sa Ateneo nung first game nila. Merong epekto yun sa dun sa crowd nung Wednesday. To add to it lang, no, since before we talk about the game itself, dagdag ko rin na grabe rin, pero kahit hindi napuno yung venue, no, grabe yung mga high profile, ang daming high profile na nanonood kasi nakakailang close up yung TV5 sa mga nanonood, di ba? Do sina Enrico Villanueva, Chris Chu, Andre Caraco, Justin Chua, tapos Meron pa si Nico Rocha nandun.
Yeah. Nakita mo? Nakita ko lang dumaan, pero di ako nakita kasi Ah, sa lower box ako eh. Although maganda yung pwesto ko sa lower box. nakita ko story mo. Ayun, Ganda nga ng ano eh. maganda yung pwesto. Tapos sino pa ba? Si Sir J. De La Cruz nakita ko din, pero Pero hindi siya nandun din. nag-announcer. Hindi. Di, Pero ang daming, hindi, kahit yung mga former players na ano, ang Chris dami. Chu. Grabe si Chris Chu. Ages like fine wine. Parang kung kailan ko huli nakita, ganun din yung mukha niya. Ang pogi pa rin eh. Oo, grabe. Yung una ko nakita siya sa PBA, parang ganun pa rin yung nakita ko. Ilang taon na siyang hindi naglalaro sa PBA, pero yung mukha niya ganun pa rin. Tapos yung katawan Di niya ba? parang condition pa rin eh. So yun. So, yeah, it was, I mean, overall lang I mean, yeah, like the other factors besides the game, parang kahit hindi na puno yung venue, ang ganda pa rin ng atmosphere, tapos, um, I think oh, maganda yung atmosphere pero hindi siya yung peak oo. Hindi, pero, rivalry game. Yung tapos ganun. lalo na kaka-start pa lang ng season, di ba, usually mid-season or late first round na yung Mm. first round ay Ateneo Lasal since biggest rivalry nila yun. Pero ngayon to start the season, like, yung mga second games pa lang nila sila na agad yung Mm. maglaban. So, yeah, it was pretty a pretty good atmosphere, and then sama mo pa na Wednesday, and then Wait lang, may maliit akong kwento. Kasi sige. parang for the longest time, wait lang, sorry. So, sa dati kasi nung nag-aaral pa ako, meron akong ID. So, nasa ako parate, nasa like patron, sa courtside, kung saan ako pwedeng pumunta. So, Wait, by parang the way tagal, guys, kaya siya may access kasi sa school paper namin sa Lasal, siya, writer siya, kaya may free pass so, siya. parang dahil wala na akong ID, doon ako sa lower box. Parang, tawag doon, di ko alam kung makaka-relate kayo, pero medyo nakakainis pala pag kunyari yung nasa harap mo. Tayo ng tayo. Totoo. Totoo yan. Tawag doon. Ewan ko kung bahala kayo. Ito lang yung experience ko nun. Sa lower box ako yun. Nasa harap ko, kung naririnig nyo to, pasensya na, pero medyo bother ako kahapon eh. Nasa kasi ako eh, ano ba yung sideline yung parang view ko? Oo. Tama ba? Tama Mm. ba? Sideline ba yung parang sa likod ng court, likod ng ring. Oo. Oo. So yung nasa harap ko, pag tumitira ng tres yung Lasal, tumatayo siya. Wala na ako nakikita. Hindi ko na alam kung nakakashoot si Philip, nakakashoot si Nonoy. Malalaman ko na lang na nakashoot pag tumatalo na siya. Ganun kalala. O So tsaka pag kailangan ko na nagsalita na yung mag-adjust. barker. Oo, ganun. Game announcer. Yan. Yan, So mga yun. Pero experience lang. Pero masaya pa rin. And yun nga, yung isa pang napansin ko is yung sa DLSU. Like feeling ko alam din nila na what team to beat din sila this season. Like one of the teams to beat. Kasi sobrang dami din talaga ng pumunta. And yun nga, yung going back to my first observation, sobrang daming green kahapon kesa sa sa blue. At saka As in punong-puno. add the fact din na ngayon tayo mas Mm. may chance manalo sa Ateneo compared Mm. sa previous seasons. Mm. Ayun, I guess after that, like our observations and my observations watching live, I think we go to the main event talaga. Oo, Yung eto muna. Sige. DLSU versus Ateneo, yung highlights. Ikaw muna, ano ba yung mga Wait, start muna tayo sa Lasal. Okay, start muna tayo sa Lasal. sige, sa Lasal. So, Anong napansin mo? yeah, for me, they had a good start, definitely. 'Di ba yung I si think KQ? Ateneo had a better start pala. Kasi Oo. they were Oo. Oo nga pala. 11-3 yun eh. Oo, sila. Pero like nag-pick up sila. Nung nag-pick up Oo. yung Lasal, doon na nahirapan yung Ateneo. Honestly, akala ko Mm. tatambakan eh. Pero, ayun na nga, parang si KQ, di ba, yung nag-opening 3 siya, tapos naging 11-3, and then, after nun, medyo nag-run sila. Mm. Tapos, yung din, actually, yun yan, Lasal was actually in the game. And then may mga, may mga few, ba? May mga few moments sila na kung saan kaya nila parang na-execute nila ng maayos yung full court press nila.
Diba? Na parang may isa pa nga doon na 8 seconds si ano eh. Yung point guard nila si Espinosa ata. Mm. Siya ata yung na full court press nun eh. And then yung individually naman si Kevin Kiambao. Talagang ano na siya, parang built for the moment siya, 'di ba? Mm. May mga big shots Ah, KQ. eto Sige, yung ano kay KQ, nung ano, una ko napansin, puta na totoo nga yung sabi mo. Pasensya na, nagmura ako pero wala akong pake, pad natin 'to, 'di ba? Pero oh, puta, totoo pala yung sinasabi mo, nakakadagdag angas yung tattoo niya. 'di ba? Sabi sa yun. Sabi sa Oo, yun. oo, kasi parang ano, pero 'pag nung pinapansin ko siya, para siyang unicorn. Alam mo yung parang iba yung dating, ang lakas ng dating ni Jokic nga siya. Jokic. unicorn like. So yun, tapos yun, impressive din yung pinakita niya first, second, and even nung fourth quarter. Pero mamaya na natin puntahan yung fourth quarter kasi sobrang Oo. angas ng fourth quarter nung larong yun. So Tsaka, yun, wait, going back to KQ, ang na-notice ko rin is, ngayon medyo ini-establish niya na sarili niya na mama na talaga siya eh. mm, Kasi I mean, magaling pa naman siya last year. Rookie of the year nga eh. Pero ang ano lang was, yung aura niya, parang batang-bata pa. Diba? Kung mm, batang-bata pa siya. And then now, grown man na parang in one season. Diba? One season later, biglang so although yeah, it's gonna be a little rocky for him, pero alam naman natin na kayang-kaya ni KQ 'yon. Pero mm, gusto ko lang talaga i-highlight niya so na KQ is actually built for the moment. And last naman mm, about for Lasal for me, yung isa sa key observations ko doon na is masyado sila nung nagsettle for outside shots. 'Di ba may mga times na parang ilang straight attempts sila sa tres kahit hindi naman pumapasok, 'di ba na I mean, alam ko naman na they can shoot, 'di ba? Pero parang kumbaga sa mga instances na you need to score pero hindi gumagana yung outside shooting mo, 'di ba? Lumapit ka muna ng konti and try to be mm, aggressive. Yun lang yung for me na kaya pa nilang i-improve on. mm. Actually, with that, parang, sige, ikaw, eto. Magbigay ka nga sa Lasal ng player na parang may post game. Aside from Kiambao, yung may laro sa loob, kasi yung kayang pumoste, and then bahala siya gumawa ng points inside Actually, the yun paint. nga eh. Si ano, 'di ba? Kasi Si Bright. hindi, Bright Nuwangko is actually para lang siyang defensive student athlete, foreign student athlete. Yung ginagamit siya for defensive purposes. And Bagay to kasi be honest, ang ganda ng starting ginagawa, ang center ganda nila ng laro niya, Mike si Phillips eh. Philip. Oh, by the way, daanan ko lang si Nuwangko. Ganda nung nalaro niya ng kahapon, kahit Hmm. 10 minutes lang, ganun. Pero yung defense at saka yung rebounding na pinapakita niya nung first, second quarter, sobrang solid. Pero Tsaka si going back to the Abadam, point, ang ganda din ng nilaro ni Abadam. mm, Kumbaga parang pag oh, Ateneo yung kalaban, iba yung lumalabas kay Abadam eh. Kasi 'di ba nung tinalo ng Rizal yung oh, Ateneo last year, ganun si mm. Abadam din yung nag-ano. Pero yun, going back, wala masyadong like inside operator tong DLSU team na to this year. It looks like, ikaw ba? Eh, feeling ko mas marami kang may input if you're, like pag-usapan natin Lasal eh. So, meron ka bang naiisip? Kasi si Phillips, hindi naman siya inside operator na po poste, ganun. More of, like, kung ano yung Oh. flow, Actually rebound wala lang, rin akong putback, ganun. hindi kasi si KQ nga lang talaga yung masasabi kong Mm, first player nila. Pero isa rin sa na notice ko rin sa Lasal is ang dami nilang crucial na kumbaga um what's the right term na hindi masyadong harsh pakinggan. Kasi ang pangit kasi ko sabihin ko reckless eh. Pero 'di ba parang ang dami nilang parang pilit na tira especially nung dying seconds na nung game. Nung bandang late fourth quarter na, 'di ba? Na parang kaya naman mag-settle for a better shot. Minamadali na nila. So, yun din ang naging tsaka shocking din for me na rin kasi pine-predict ko rin naman talaga na Lasal lang mananalo. Like kumbaga I was higher on Lasal this game kasi yung Ateneo bata pa, 'di ba? So parang bago pa lang sila sa ganitong environment. Kaya
I gave a little edge to Lasal. Pero nung napanood ko yung game, parang medyo how do I say this? Parang ang dami nilang errors na they could have avoided. Yun ang for me. Mm. Alam ko naman nababawi sila dyan. Oo naman. Nandun ako sa ano. Pero yun nga, Oo naman. they just have to be, kumaga, kailangan, mas maganda kung pag-iisipan nila masyado yung i-execute nila. Hindi yung basta-basta execute lang. Ako, for me, offense, wait lang. So, in terms of, feeling ko, yun nga, same tayo na Lasal, starting off the game, parang starting from the bat, alam na natin na parang Lasal has the, upper hand. And feeling ko first to fourth, almost half of the fourth quarter, medyo may nakikita natin sa DLSU yun. Pero mamaya ko sasabihin bakit biglang nanalo yung Ateneo. Kasi I think isa lang naman yung factor for me ba't sila nanalo. Pero yun nga, sa DLSU, for me, naano lang talaga sila. Kahit pa paano, baka nga na-outcoach lang ng konti. And yun lang yung naging difference. Pero, alam naman si Coach Topex. And actually, I like what he said yesterday na sabi niya sa press na parang yung kaya natalo yung DLSU, it is na-outcoach siya. And he takes full responsibility on dun sa pagkatalo nun. And I think grabe dun si Coach Topex talaga. Yeah. Mamaya natin pag-usapan yung kay Coach Tab naman. Pero yun. Topics muna tayo. Ayun, actually sobrang gandang statement coming from a coach na talagang he takes full responsibility on the big loss of his team. And sana sa next game maging moral booster or motivation for the Green Archers to Sino ba next to natin win more kalaban? games. With question lang. Sino next natin kalaban? UST. Kaya yan? So, bahala ka dyan. Hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano. Pero lang, if ever they lost, that's a big warning sign already. Pero, let's see. For me, mataas feeling ko na mananalo Lasal. Pero, if mabaliktad ng UST yun, feeling ko focus muna tayo. Wait lang. Yeah, tapusin ko lang to. I-wrap up ko lang. Kailangan lang natin ng kailangan lang nila ng kailangan na tayong mag-alala if matalo sila sa Saturday. Pero going back on this game, I think ito na yung mga notes ko muna. Notable notes, Evan Nelly 11% sa 3-point field. So sobrang 11%? alat na. 11%. 1 out of something lang siya. Hindi ko na yun. Basta 11% siya. Diba? Yun lang nag-iisa niyang 3-point shot, yung foul N1 nung fourth quarter. Tapos 25% siya from the entire field. So sobrang samang shooting. And at the same time, 4 assists lang siya. So hindi siya super nakapag-playmake, which in fact nung first game nila against FEU, 12 assists siya. So it just goes to show din na yun nga, siya, parang hindi maganda gising niya nung araw na yun. Hindi. Markado siya talaga ng Ateneo. And actually, sabihin ko na, nakikita ko yung mga plays kapon, binabox in one si Evan Nelly. Yun din eh. So, yun eh. So, alam ni Coach Tab na baka pag tinigil tong si Nelly, masisira talaga yung offense. And, ako nga, buti na lang nasabi ko yun kasi napansin ko din kahapon na parang yung DLSU team natin ngayon, it revolves heavily on 2 players. And it's Nelly and Kiambao. And lahat sila, kahit lahat yung mga other players ng Green Archer, it's more of like supporting cast na sobrang angas na supporting cast. Pero when I watch it live, it feels like it's Nelly and Kiambao's team. So nung nawala si Nelly na shutdown, parang naramdaman natin yung impact. Kasi syempre, yun nga si Evan being siya lang ang graduating ngayon, di ba? Or pati yung Hindi, si Joaquin Manuel. Hindi si Joaquin Manuel. Pero saka si Escandor. Actually si Joaquin Manuel for pwedeng consider na core. For me low-key heart and soul siya ng team.
Parang ganun. One of the heart and soul. Yeah, pero Yun. yun nga, yung napansin yun nga, pero syempre yung main guy nila, tapos point guard pa nila, obviously, yung, kumbaga yung offense ng Lasal Mm. nagsa-stabilize kay Evan through Mm. Evanelli. So, Mm. yeah, yun yung masyado siyang na, ano ni Coach Chap. Although mamaya natin bigyan ng in-depth, ano yun, pag nandun na tayo sa atin yung side of things. So, focus muna tayo sa Mm. although Yun yun, lang. Actually, yun na na-notice lang ko yung kay masasabi ko Evan. eh. Dalawang Oh, ano eh. yun nga rin, Sige, parang, ikaw muna. um, medyo hindi sila naging super aggressive the way the way Coach Topex's brand of basketball or yung system ni Coach Topex. Kumbaga yung the way na alam natin yung sistema ni Coach Topex, parang naging less aggressive yung Lasal dun. So, yeah, I saw it as parang okay, marami pa silang key points na kailangan ayusin. Ako, for me lang, okay naman ako sa laro ng Lasal kahapon. Siguro yung reason ko na lang mamaya, yun yung magja-justify Oh, bakit natalo hindi, sila. ayun yun. Oo nga, pero Pero ano, meron ding yung ano din, instances na if you're gonna they look need. on the stats nga din, yun, makikita mo din na ano, Hmm. kung paano na shutdown ng Oo. Ateneo tong DLSU in Yeah, some way. tsaka yun yan yung sinabi ko kanina na they had to make better decisions like at sometimes Mm. kasi may mga instances na parang bakit pinilit or bakit tinira kahit hindi naman kailangan itira. Tapos especially yung oversettling for outside shots. So yun yung naging ano ko, yung parang for me yung naging yun, like in my own observation, parang yun yung naging isa sa mga factors din ng kung bakit parang medyo ano ang Lasal that game. Mm. Okay. So, yun lang. Actually, yun lang masasabi ko sa Lasal. Siguro, ayun na. Okay na yun. Tingin ko, okay na ako dun. Oh yeah, Next dagdag time ko lang na, naman kung sa Lasal. ikaw ba, may mga sasabihin ka pa Oh, sa Lasal? yun na lang naman na. Yun na lang din naman. And okay, so actually feel ko mas marami nga ako masasabi sa Ateneo. Marami ko pong masasabi sa Ateneo sa lagay niyo. Nakala ko sa Lasal ko maraming masasabi. Pero anyway, let's go to the winners naman. Mamaya na natin balikan yung DLSU if may maalala tayo. Pero anyway, let's go to Ateneo. Okay, una mong napansin sa game na to sa Ateneo. Ateneo, syempre number one talaga number one factor si Coach Tab. Grabe pare yung yung alam mo yung syempre unang-una yun nga, yung lack of experience ng mga players niya. Tapos syempre, sino yung mga point guards nila noon si Espinosa, si yung isa pa si Brown, 'di ba? Mm, mm. Nakalimutan ko yung first name, sorry ah. Basta Brown yung last. Jared Brown. Ayun, Jared Brown Jared and Brown. si LeBron Nieto. Mm. Ito yung napansin, isipin mo lahat yung mga bata. Tapos yung babantay sa'yo, yung kamatchup mo, Evanelli, na proven guy na. Pero Mm. parang nakita mo na, kumbaga na-eliminate niya yung, kahit pa paano masabi natin na na-eliminate niya yung intimidation factor, or like yung kumbaga, syempre, sobrang bright lights, tapos veterano yung nasa harapan mo, ikaw rookie. Di ba usually ang expect mo kakainin kanya ng buhay, pero kahit pa paano nandiyan yung poise nila, yung composure nila. Yan parang paano ni Coach Tab natago yung weakness ng mga players niya, especially going up against an experienced team. For me, it's the system eh. And Oh, ano lang, yun siguro lang talaga. one thing's different lang from this Ateneo yesterday was, yun yung mas aggressive, mas merong initiatives yung mga veterans talaga nila to take the lead when they are needed. And yun yung ano eh, sa offensive side niya talaga nila, first two quarters ang naging bida talaga para sa kanila si Chris Kun. Yun yung may Yung, kay Chris Kun. Sige, ikaw muna. Pero sige, go muna. ano lang, Chris Kun taking initiative nung nung first quarter hanggang nung kailangan ng points ng Ateneo nung mga third quarter, nagkaroon sila ng scoring drought. Si Chris Kun kahit pa paano yung nagme-maintain sa kanila to be at least in step dun sa pag-iinit ng Lasal ng third quarter. And then going back sa first quarter ni Chris Kun,
sobrang lupit pati yung highlight niya kay ano, kay Ben Phillips. Ay, Mike Phillips rather. Ano Hindi yung mo ba highlight niya? napansin? Ano yun? Hindi siya nakita ko lang na-late kasi ako na-late ako ng konti sa pagpasok, eh. So, dumating ako yung mga 9 to 3 na yung score. Pero may nakita akong picture na posterize niya si Mike Oo, Phillips. oo, 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 oo. Pero Alam ko yan. when you watch the replay, hindi siya as emphatic as you wanted. Pero Mm. it was an N1 dunk Oo, oo, oo. over Phillips. So, Si grabe, ang Mike? lupit din nun. Mike. Alam ko, nga may dunk nga pala si Chris Poon. May picture yun, eh. Sobrang angas ng picture, pang poster. Yun lang. Pero, yun, yung 3 points din niya nung mga first and the second quarter, sobrang naging helpful for Ateneo. Ikaw, sige, Tsaka yun nga. Kasi, yung mga tres ni Chris Poon, yung mga, yun nga. nung late na, yun yung parang naging spark, ano nila eh, na parang dahil dun sa 3 points niya, medyo nag-run yung Ateneo, or Ano, ano sila, kasi yun, eh. parang nabuhayan sila eh. Especially nung, Oh, nung down by 9 sila, late third quarter, mga ganun, di ba? Or like mm, bandang fourth quarter, na basta merong isa dun na sobrang laking 3 points ni Chris Poon. So parang mm. dun nabuhayan yung Ateneo. Kasi actually, yun nga napansin ko eh. Siya na nga ata yung pinaka-veterano sa team. Veterano sa Saka si team. Gio Chu. Well, si Gio Chu yung sasabihin ko, eh. Gio Chu yung Pero si Gio Chu, pinakamatagal na ata. pero kasi si Gio Chu, Oo. aaminin man natin or hindi, nagde-defer siya sa import kasi big. Mm. Tapos si Jason Credo naman, who was part of the three-peat, yung last nila sa three-peat, eh, di ba Ah, bang kulang naman siya ngayon nga, second year niya nga lang ata to eh. mm. So yun, totoo. So Si Chris Kun yung isa experience-wise, sa si mga, Chris Poon yung oh, ano. mm. And yun, to wrap it up for Chris Kun, ano lang, I like his, actually ano, isa talaga to sa mga inaabangan ko sa Tineo. Because of his tools defensively and yung capabilities niya offensively in last game. Yun yung pinakita niya, na pag kailangan ng initiative ng Ateneo on the floor, pwede mo siyang asahan para to take the lead. And yun Steady nga, siya ang eh. ganda. Steady siya. Mm, Hindi siya yung kumbaga magfo-force ng situation na kumbaga spot mm, up lang, abang lang kung may mm, chance na kung may chance na tumira sa labas eh titira siya din. Kaya i-convert niya naman mm. and Ito yung hindi si Chris Kun yung pinakamalaking factor sa akin ba't sila nanalo. pero Pero yung reason bakit oh, nabigyan niya ng chance yun nga. Oh, wag mo nabigyan niya yung ng laro ni Chris Poon. pero wait lang. For me si Chris Kun tsaka si Kai Balungay, which is mamaya natin Mamaya pa si pag-uusapan yan. Balungay, mamaya pa yun. Oo nga, teka lang. Sasabihin ko lang yung point ko. Si Chris Kun tsaka si Balungay, yun yung dalawang veterans ni Coach Tab na kahit papaano nag naging yung ginawa nila yung makakaya nila para hindi mapalobo ng Lasal yung Kalamangan. Yung kailangan nila ng mga points, si Chris Kun and even si Balungay yung parang tumulong para hindi masyadong mamaga at magkaroon sila ng fighting chance dun sa end game in this rivalry match. Eh yun. Let's go with the next thing na napansin natin sa Ateneo. Mamaya main event si Balungay, wag muna tayo magbalungay. Maya-maya na yun. Main event mo ba si Balungay? Iba main event ko, eh. Basta pang main event si Balungay, ibang klase. O sige. Sige, ano bang Balungay. gusto mo pang sabihin? Actually, sige, unahan ko na. Joseph Obasa muna tayo. Obasa for me, sinabi natin sa kanya na para siyang gitna ni Ike tsaka ni Kwame. And kahapon, nung panood ko siya ng live, feeling ko nandun siya sa mas leaning siya dun sa medyo Kwame mode siya kahapon kahit papaano. Nung kaya nga kaya ako nga Minus din the na scoring brought up. lang. Kasi hindi naman nata siya he didn't Hindi, score that much eh. he scored double digits if I'm not mistaken. Naging din siya, naging key din siya kahapon nung nagkakaroon ng drought yung Ateneo. Siya yung nagbibigay din ng chance para lumapit or dumikit itong Blue Eagles. And actually, he hit 1-3 yesterday. And yung gusto ko kay Obasa is that meron siyang inside game.
Kaya ako nga na-brought up na bakit walang insight, parang konti lang yung nakita kong post moves ng Lasal, ah. Mas marami pa ako na-appreciate na tira ni Obasa nung game na yun. And yun nga, eh, feeling ko Joseph Obasa low-key siya nung kahapon, pero did really made an impact din para hindi makalayo yung Lasal nung nagkakaroon sila ng run. Yun. Oh, yun. Sige, dinaan mo si Obasa. Ako yung for me naman next ko din na si Mason Amos. Parang ang galing Yeah. pala. Lalo Teka na lang, yung stress niya nung yung mga stress niya na, na, nung fourth quarter. naramdaman ko na Nasa yung sasabihin mo eh. nakailang Ah, nakatatlo ata siya eh. dalawa lang. Pero ito, Di ko actually ito, yung tatlo yun. Nung fourth quarter, tatlo. dalawa lang. Hindi, tatlo Dalawa nga lang. nakita mo. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Sige, Sige. mamaya. Sige, mamaya, oh. Oh, sige. Magaling ako dyan. Bahala ka. Tsaka pinapan ko yung replay kasi ito na yon. Kung bakit nanalo yung Ateneo, si Mason Amos yung dahilan para sa akin. Yung 8-0 blitz niya nung fourth quarter, yun yung nagbigay sa kanila ng kalamangan. And I feel DLSU from that fourth quarter, they were outscored by Ateneo pero they were doing a good job keeping them at bay. Pero hindi nila na-inexpect yung yung instant offense ni Amos, yung pagkasunod-sunod nung tres niya na back-to-back hits, tsaka yung una niyang shot ng fourth quarter is a turnaround jumper dun sa may baseline. So yun yung for me yung tatlo si Amos in the game, tatlong tres, pero no fourth quarter dalawa lang. So yun, yung for me yung pagiging unpredictable ni Amos nung fourth quarter, yun yung naging dahilan ng Ateneo bakit sila nakalamang at nagkaroon ng comfortable lead nung dying minutes at hindi na nahabol ng Lasal yun. Kasi feeling ko nasira niya yung tempo nung Lasal eh. Dahil dun sa 8-0 run na ginawa niya, nasira yung tempo na binuo nung Lasal. At dahil doon, yung Lasal hindi na nakasabay dun sa tempo na ginawa ni Amos. At yun nga, at doon na nag-spell yung pagkatalo sa DLSU. Kaya para sa akin, Lalo na si nung Amos last yung 2 naging susi. minutes. Oh, Ah, nung crucial doon ako na mm. Doon ako sa So para sa yun, ba't yung iniwanan sa Tresto? Kasi may enough space siya nun eh. may enough siyang space saka uminit lang bigla. And tingin ko ito talaga specialty ni Mason Amos. Naalala ko yung gilas niya, yung parang 5 minutes lang ata siya nalaro ng Oo, 13 points. Di ba? Parang apat, biglang apat sunod-sunod lang. o tatlong tres siya. Yung isa, lucky Oo, bounce pa. parang ganun din yung nangyari kahapon. So, yun, si Amos, for me, one of the rookies to watch. Oo. Actually, Pero dito yung pala, wait lang, yung sa sige lang. meron pa nga pala, yung isa, yung after the miss, offensive rebound, tapos dumunk si Balungay. Yun. Ah, Oo. wait, basta yun. Mm. Okay, Okay, sige. alam ko na. So, Wait, yun nga offensive miss ba tapos yun? yung isa pa Basta yun. kay Mason Amos, 'di ba, na parang 'di ba, nung first game medyo parang lackluster yung performance ni Mason Amos, which was understandable kasi first time niya lang maka-experience ng UAAP basketball. So kahit papaano may konting jitters pa yan. And then parang Mm-hmm. sa next game na-switch agad, na focused agad si Amos eh. For me, as much as I praise Amos a lot tonight, pero if you watch the first to third quarter, medyo nga lackluster siya nung time na yun. Nung Oo. fourth quarter lang siya biglang uminit yung kamay niya at bigla na lang siya naging bida. Unexpectedly. Kaya nga Yun. naging tempo Oo. breaker itong si Shout out Amos yung sa kahapon. shout out yung isang player din ng Ateneo, yung kinlose up sa kanya after ng isang tres ni Ay, Mason. Basta sumisigaw. wait. Hindi, Di ba? hindi tres ni Amos yun. Ay, Yun, yung balungay. Oo. yung Balungay poster dunk. Ito yung favorite Oo. highlight ko pala. Namo ko dun nakalimutan ko eh. Pero yun yung Oo. Sino favorite play? Wait, moment sorry, ko. hindi ko kilala, pero sino yung Kilala ko, wag kang mag-alala, ikukwento ko sa'yo. So, nung dinakdak ni Balungay yun, dinakdak ni Balungay, kinose up siya, si Sean Basta Tuano yung apelido niya. Si Tuano? Tuano.
Tuano. Ginagamit siya sa Philoil eh. Hindi ko nga alam ba't hindi siya nagamit kahapon. Pero mga highly touted recruits din niya natin ngayon nun. Nung summer, ginagamit talaga. Actually, I was high on him to play. Pero hindi ko alam ba't hindi siya nagamit. Pero going back, dumakdak siya. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Alam mo yung, hindi siya nagamit, pero yung, tapos sigaw siya ng sigaw. To the point na pulang-pula na siya. Oo, yun nga eh. Tapos ang tagal sa kanya yung camera na parang, ganun nag-hype Sa na. totoo lang, gagamitin ko dapat siyang thumbnail dito sa episode na to. Sobrang tuwang-tuwa ako sa kanya kahapon. So, Talaga kayo. pulang-pula siya. As in, Grabe. alam mo yung feeling na may Asian glow? Oo, oo. Namula siya. Natawa ako kasi namula siya kakasigaw. So, sobrang hype niya. Putik. Sobrang Ano eh. lang. Yun yung Hype na highlight sa hype akin eh. ng Ateneo. Eh. Yun yung Tapos, highlight sa akin. ang tagal pa inano sa kanya yung camera na So, sumisigaw. pero ano yun, yun May yung isa dunk pang niya na. highlight na may isa pang highlight ako ikukwento pero off the record na. Off the record ko kukwento sa iyo. Pero Sige. Mamaya. okay, Sige. balik tayo sa main event na ba tayo? Ikaw, actually main event ko kasi si Amos eh. Pero yun lang. Ah, Ikaw, ano bang main event mo dito? main event, syempre best player of the ball game si Kai Balungay. Sobrang di ba last year parang medyo late na siya parang late siya nag-breakout. Last year kasi it was more of he is still adjusting to the Adjustment period. UAE. Pero ngayon, masabi natin fully adjusted na si Balungay. Pero grabe, dunks niya yung isa, yung umatake lang kaya parang iniwanan niya si Phillips tapos si Nelly yung sasalubong. Si Nelly hindi na sumabay eh. Wait lang. Actually, ang naalala ko sa kanyang dunk, if I'm not mistaken, is tatlo. Isang fast break attack na Tatlo dunks niya. Tatlo. Yung una ata na naalala ko is yung sinasabi mo nga, yung fast break against Austria yun, yung di tumalon. Si Austria yung di tumalon. Nelly. May isa si Nelly. May isa pa ba si Nelly? Ang naalala ko naman yung pangalawa niya is yung 3-point shot niya, tapos nagmintes, putback. Nakuha niya yung bola, dinakdak niya. Putback. Yung putback dak. Tapos yung pangalawa is yung na-highlight. May highlight yung kakampi niya sa bench. Yung Tapos, pulang-pula. Grabe tapos sama pa yung 16 rebounds. At saka ilan din yung offensive eh. Actually, wait lang sa rebound battle, yun din yung pinaka glaring. 50 yung rebounds ng Lasal, 66 yung sa Ateneo. Tapos nung nakita ko yung offensive rebounds, yung offensive rebounds, ang layo ng disparity eh. Actually, yung pinanood ko ng live. Teka, dito nakabukas sa akin yung stats eh. Let me check again. Sa rebounds. 50 to 66 yan. Yun yung pinaka-unang mapapansin mo pag titingin ka ng stats. Yun yung disparity. Offensive. Pero to be honest, to be honest kahapon, kahapon nung pinapanood ko live, akala ko Lasal yung maraming rebounds. Kasi nung first to second quarter, akala ko lang. Kasi sobrang gang rebound sila nung mga first loud two yung quarters. Rebounds nila. Oo, loud yung rebounds nila siguro. I think parang nung nanonood ka ng live, feeling mo Lasal yung lamang sa rebound battle kasi yun nga, loud yung rebound nila. Pero nung pagtingin ko ng stats, 66 rebounds for Ateneo. Grabe. Nung pa lang bandang fourth quarter, yung basta may, di ba usually pag game sa ibabaw ng scoreboard may mga random stats na ilalabas. Diba, like kunyari player o ilang points na siya or like yung team sa offensive rebounds, di ba may ganun. Nakita ko sa yung offensive rebounds lang yung pinakita. Sabi ko, ba't ang layo ng gap? Parang mas malakas yung mas ramdam mo yung rebounds ng Lasal compared sa rebounds ng Ateneo. Pero ang layo ng 25-12 ata yung nung time na pinakita yun . So nagulat talaga ako. Kumbaga, hindi mo mararamdaman yung rebounds ng Ateneo. Pero, ang dami. Oo, ang dami. And ang dami. Tapos, yun nga, sa 66 rebounds ang Ateneo, 16 doon kay Balungay. So parang, mas nakita na natin na mas nagiging, kumbaga, mas comfortable na maglaro sa UAAP si Balungay ngayon compared last year. Kasi 'di ba parang adjustment pa nga siya and masyado siyang minamama ni Tamayo nun eh.
And then, Yun. ano pa ba yung masabi ko kay Balungan? Basta parang bilib na bilib ako, kaya nga main guy Kai na tawag sa kanya, di ba? Hindi ako yung gumawa ng moniker na yun, pero bagay na bagay. Kasi I do believe that this team is Kai Balungay's team now, with all honesty. Kasi kumaga, obviously, ayan, may mga the most vet would probably Mm. Chris Kun. Pero yung kumbaga superstar nila sa team ngayon, I definitely say si Balungay na yun. Actually, a lot of people will say it's Balungay. And kahit naman ako, feeling ko Balungay din naman yan. Finals MVP siya nung Asia Basket. Nung Oh, recently concluded Asia Basket. And yun, para saan si Balungay, for me, Balungay and Chris Kun, sila yung naging reason nga talaga bakit nakadikit yung Ateneo at bakit nila nalagay sa fighting chance yung Ateneo nung endgame. Pero para sa akin lang naman, yung ginawa ni Amos, yun yung yun yung naging parang turning icing to point the nila. icing to the Oo. cake kasi parang na yun clutch daggers eh. Pero in fairness, ang gumagana yung duo ni Amos and Balungay. Mm. Yun, yun yung titignan pa natin, pero grabe nga din yun. Minsan, kahapon, napansin ko, merong time ata na ginamit is isang big, hindi ko matandaan kung si Obasa o si Gio Chu yun. Tapos Balungay tsaka Amos. So, ibig sabihin si Balungay nagiging 3 Oh, or nag-wing. si Amos nagiging 3. Pag, So, ang tangkad nun. So, tsaka pag naging wing si Balungay, sino makakatapat mm, sa tres? mm, Sino makakatapat niya? Si Austria Abadab. Actually, starter nila ngayon si Abadab. Si mm, yung mga other small for other wings, pare may parang he would be a problem definitely. mm. So, for me, lang, after Balungay, balik tayo kay Coach Tab. Yung depensa din, kung paano nagawa ni Coach Tab to handle, like kung ano yung game plan niya against Lasal noon. It worked. And obviously, yung kung paano niya din binalasa yung tao niya. Yun din yung nakakabilib kahapon. Mason Amos, 11 minutes lang nilaro niya kahapon. Di Pero ba? yung mga So, tira niya oo. importante. Alam ni talagang genius si Coach Tab, tsaka lalo pa siya nagmukhang genius kahapon dahil alam niya kung parang tumama yung mga pinindot niyang mga buttons kahapon. Mm. Like, clutch time, bigla niyang pinasok yung malamig na Amos, biglang nag-init. Tapos yung kung paano niya nabalasa yung tao niya Tsaka was yung really well. na-switch niya yung parang na-switch lang niya yung mga players niya na from adjusting biglang composed. Yun pa lang Mm, natago niya yung weakness ng mga point guards nila. Pare, doon pa lang mm, doon pa lang alam mo nang mabibilib ka na lang talaga kay Coach Tab eh. Aminin man natin o hindi. mm. So yun, ako okay na ako. Siguro parting shots ko na lang last is kudos din sa point guard ng Ateneo yung dalawa. Si Espinosa, 5'6", 5'7" lang pero grabe tumalon kahapon sa Mm. rebounds. So, Mm. laki din natulong niya kahapon sa pagkuha ng mga defensive rebounds, even some offensive ones. Tapos si Jared Brown din naman, kahit pa paano naging steady in a way. Pag kunyari, kailangan lang Ayun. tumira. Kahit pa paano nakapag-contribute siya. Not necessarily yung parang sobrang laki nung offense na ginawa niya. Pero he was there and at least he Oo, contributed. kumbaga hindi mo makikita sa Oo, stat sheet yung ambag niya. oo. Well, yung mga Meron point naman, guards meron siyang actually. tres. Oo, Kaya nga, pero meron like siyang mga tres. hindi mo masyadong Mm. makikita. Parang it's more than what the stat sheet will tell you. Oo, pero yun. For me, solid yung game. It was an epic So, match against this two rivals. Siguro tayo, bakit mo feeling rivalry renewed tong DLSU versus Ateneo? well, the past few seasons, 'di ba, naririnig lang natin Ateneo UP na parang Mm, I honestly call it recency bias. I mean don't get me wrong, lagi magandang Ateneo UP pero when it comes to being an iconic rivalry, hindi nila masasurpass yung like yung Battle of Katipunan will never surpass Ateneo Lasal. And it's not me being biased na taga Lasal ako. Pero syempre, 'di ba, alam naman natin yung history pa lang eh. 'Di ba? Yung history ng Ateneo Lasal. Tapos add mo rin yung fact na yung
kahit papaano, 'di ba, kahit papaano yung wala masyadong bad blood pag sinabing UP Ateneo since ano sila eh, ah magkapit-bahay sila eh. 'Di ba na parang they share Katipunan together, 'di ba? So parang kahit papaano may love na there's kumbaga there's love. You can Hindi see mo love in sure. that rivalry. Hindi mo sure. Hindi, pero like for most, ngayon lang naman naging ano talaga, ngayon lang naman talaga uminit. Pero for most of the time, di ba, iba yung ano compared sa Ateneo Lasal. Panahon pa ni na ano yan eh. Yung sina Wesley Gonzales, Hmm. tapos biglang naging sina ano, yung like Wesley, yung ba yung Wesley versus, actually Joseph Yo Enrico pala yun eh. Although meron din si ano, si Wesley nun, tapos ano naman yun, ano na yun eh. Yung kay Jerwin Gaco, L.A. Tenorio, di ba? Alam mo naman yung nangyari doon. Tapos, di pa ka ba yung mga ano, after nun, yung sa mga mid-2000s na. Sina Raba na yun eh. Tapos sina Meyerhofer. And then, Hmm. medyo ano uli, nung 5 feet ng Ateneo. And then ngayon, bumalik nung Jeron Kiefer. Kiefer Jeron, di ba? Tapos, Hmm. yun, doon nag-take ng dip yung Atenela sa driver. Tapos ngayon, naging init ulit. Tsaka add the fact rin na Lasal is way better now compared the past few seasons. So parang 'di ba parang nung dominance ng Ateneo parang kahit papano alam mo ng Ateneo mananalo. I mean some Lasalians would admit na we can't stand the chance against that kind of Ateneo team. Ngayon, medyo since rebuilding phase ang Ateneo, tapos ang Lasal, sila nang experience ngayon. So, masabi natin na okay, may chance na to na parang Hmm. 50. And kasi syempre kahit naman sabihin natin na rebuilding ang Ateneo, andyan pa rin si Coach Tab eh. So, hindi mo masasabing mahina ang Ateneo. Diba? Malakas pareho. Yung kumbaga mas even out yung ano, mas even out yung kung sino man, yung matchup nila, hindi yung dati na heading to the game, alam mong may Dehado, alam mong may Liamado. Kaya for me, masasabi ko na rivalry renewed ngayon. Yun, actually, sabi mo na lahat eh. So, ano ba sabihin ko? For me na lang, Ateneo Lasal rivalry renewed. Ang akin lang naman is that, yun nga, for your, medyo napunta sa spotlight kasi yung UP Ateneo. So, then yung Lasal, medyo, para, alam na natin kung ano nangyayari pag Ateneo Lasal eh. This time, medyo tabla yung labanan. So, naging ano siya, naging exciting para sa akin din. Simula Tuesday pa lang na parang, uy, nung nanalo ko ng ticket, excited naman ng DLSU Ateneo. And after that one, ito yung pruweba. Kahapon yung pruweba na Lasal and Ateneo will be one of the books. And feeling ko, pag ito nagtapat sa Final Four this year, if ever sila yung magtapat, sobrang wild yung mangyayari dyan. Wild For talaga. me, Baka nga mag-ano pa yan, mag 2 games pa yan eh. Kung and, twice to beat. Pero kung finals, edi, yung 3. edi feeling ko magta 2 games yan tapos double overtime. Joke lang. Pero feeling ko na magta 2 games yan for me. Kung sino yung magiging twice to beat, medyo mahihirapan. Yun. I-feel yan agad in game 1. Eh, yun. Ako, ano lang, key takeaway ko is excited for the round 2 of these two rivals to match up. And another storyline for season 86. Na ang dami ng storylines ng season 86 per team. Pero magkakaroon pa tayo ng mga renewed rivalries na ongoing pa rin at the top of yung mga main storylines per team. Sobrang excited for UAAP season 86, especially for Ateneo Lasal round 2. And yun, ikaw, what's your parting shots ko ba? Yeah. Ito, I'll put you on the spot. Sa round 2, sino mananalo? Naku po. For me kasi ako kasi kahapon sobrang masaya lang ako na sobrang lupit ng laro. Pero tingin ko na lang, para lang din, ako for me, round 2, at Lasal tayo, Lasal. Feeling ko magtatabla muna yan. Then pagdating ng feeling ko babawi to si Coach Topex eh. Ayun na. Actually, okay na. Justify ko na yung sagot ko.
feeling ko talaga mananalo si Coach Topex ng isang rivalry game. Which means natalo siya kahapon, babawi siya sa round 2. So, ayun. Ako rin, Lasal din yung ano ko for ano eh, for round 2. Knowing na mas mature ng ano nila. Pero Mhm. mas dikitan yun compared ngayon. I think mas maganda yun, Oo, especially definitely. what transpired yesterday, maganda na nga. And tingin ko mas may involve lalo yung crowd on the next time Yun na they nga. will be matched. So, yun. Kaya sana weekend yun. I think ayusin, tingin ko maano na yan. Feeling ko magiging chance niyan is Hmm. weekend na. Yeah. Yun Hoping ang for ano. a weekend at Ateneo Lasal. Pero yun. Yeah, definitely exciting exciting round 2 yan. Parang feeling ko nga yung lalo na especially yung mga taga Lasal baka pagtapos nila gusto kating-kating na agad sila mag round 2 para bumawi sa atin eh. Mm. Ganun ka intense yung nangyari last night. And Mm. ayun na nga yeah, for me lang naman is um now na parang renewed na siya, parang mas even na yung laro. Kaya would be great to watch or yeah, I'm definitely looking forward to watching them sa round 2. And sana mas madami pa rin yung naka-green kung sa Araneta man yun or sa MOA. And sana naman no ano na siya day off ako that day from work para makanood ako. And also yun lang naman for me. Definitely an exciting rivalry actually not just this year the next seasons to come especially si KQ second year niya pa lang continuously mag-i-improve. Tapos yung Ateneo team naman pag intaktong lineup nila tapos give them more time baka hindi malayo na magkita uli sila sa final. So yeah, nagiging mas exciting ulit ang Ateneo Lasal. It's going back to how it should be. So yeah, that's pretty much everything na masasabi ko for based on my takeaways from last night's matchup. So yun, I think that would be all for the rivalry renewed of DLSU versus Ateneo. Yun, once again, this is the License to Shoot podcast. And yun, Like, William. share, subscribe, and let us know your thoughts kung whether you agree with us or disagree with us. But we hope that you keep it a healthy discourse. And until then, I'll see you. This has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.